Marami na tayong bayani dito sa Pilipinas at isa na dito si Andres Bonifacio. Kilala na natin siya simula elementary. Ngunit kilala ba natin siya? Tara't alamin natin. Ipinanganak ang bayaning si Andres Bonifacio noong November 30, 1863 sa siyudad ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Santiago Bonifacio at ang kanyang ina ay si Catalina de Castro. Panganay si Andres sa 6 na magkakapatid at sa murang edad na 14 ay natuto na siyang maghanap buhay dahil noon ay magkasunod na matay ang kanyang mga magulang. Tinigil na din ni Andres ang kanyang pag-aaral kapalit ng pagtataguyod niya sa 5 nakababatang kapatid. Dahil sa likas na talento ni Andres sa gawaing kamay, natuto siyang gumawa ng baston, pamaypay at karatula na kanyang ibinebenta. Di nagtagal ay nagtrabaho si Andres sa isang dayuhang kumpanya na Fleming & Company. Bukod dito ay nagtrabaho din siya sa isa pang pribadong kumpanya na Flexel & Company. Dito natuto si Andres ng salitang Ingles. Kahit na hindi nakapagtapos, ay natuto din si Andres ng salitang Espanyol. Dito nahubog ang kanyang kaalaman sa pagbabasa ng libro tungkol sa mga pangulo ng Estados Unidos. Mga nobela ng Rizal tulad ng No Limit Tangere, El Filibusterismo, Les Miserables at iba pa. Si Andres ay 2 beses nag-asawa. Una siyang kinasal kay Monica Palomar ng Tondo. Ngunit, si Andres ay maaga na biyudo sapagkat si Monica ay namatay sa sakit na ketong at hindi sila pinalad na magkaanak. Taong 1892 nang makilala ni Andres ang kanyang ikalawang asawa na si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oriang. Noong una ay hindi tanggap ng magulang ni Oriang ang pag-iibigan ng dalawa dahil si Andres ay isang primasyon at tinuturing na kalaban ng simbahang Katolika. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa taong 1893 sa Binondo. Nagkaroon sila ng anak na nagngangalan ding Andres. Si Andres Jr. ay namatay dahil sa sakit na bulutong. Unang naging katipunan si Andres noong 1892 pagkatapos ipatapon si Jose Rizal sa Dapitan. Nabunyag ang kilosang KKK sa mga Espanyol noong taong 1896. Noong maganap ang sigaw ng Pugad Lawin o ang pagpunit sa sedula sa mga Espanyol. Naganap ang laban ng mga katipunan laban sa Espanyol noong August 30, 1896 at maraming umuwing sugatan. Ang laban ngayon ay naging malaking banta laban sa mga Espanyol. Karoon ng 2 grupo ang katipunan at ito ay ang Magdalo at Magdiwang. Ito ay pinamunuan ng pinsan ni Andres. Nagkaroon ng pulong na naganap noong ika-22 noong Marso, taong 1897 sa Tejeros, Cavite. Napagpasyahan na maghalal ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at nahalal ng Pangulo si Emilio Aguinaldo at pangalawa naman si Andres Bonifacio. At dahil hindi matanggap ni Andres ang naging resulta ng halalan at pinawalang bisa niya ito. Ngunit kinabukasan ay nanumpa na si Aguinaldo bilang Pangulo. Habang si Andres ay nasa Indang Cavite ay inatake siya ng mga Magdalo, ngunit si Andres ay inutusan ng kanyang mga tauhan na wag na lang lumaban. Si Andres ay inaresto sa salang pagtataksil laban sa pamahalaang Aguinaldo. Niliti si Andres at napatunayan nagkasala at nahatulan ng kamatayan. Si Andres ay binitay sa bundok ng Maragondon kasama ang kapatid niyang si Procopio noong ika-10 ng Mayo 1897.